ko nga akong i-reposition ako. Pero that evening, sa 3 sachet, hindi na kailangang nanggising ako kahit kanino man. I changed my position as easy as that. So, ang nangyayari, paggising namin, nagulat ako. Sabi ko, baka makalakad na ako. So, before I stood up, sabi ko, another barley. Iinom ako ng another. That's the 4th sachet. Then, naglakad na ako. Nakakalakad ako ng walang pain. Meron mang konting pain, pero hindi katulad nung before na wala akong nainom. So, dahil mahal nga ang barley, ayaw uminom niya. Sabi niya, ikaw na lang kasi may sakit ka. Akala niya ako lang. So, ako lang umiinom. Then, sinabi ko, hinahanap ko na ang source. Paano ako magkaroon ng continuous na support ng barley? Gusto kong mag-sign up. So, ang ginawa ni Marie Chris, tumawag siya kay Joya. At unang presentation ni Joya is the income. Ang compensation scheme. Sinabi ko, wag, diretso tayo how to be a member, how to sign up. Kasi I don't need it anymore. I just want to be an outlet of barley. So, ang nangyari, sabi, kailangan meron ka akong account sa Pilipinas. So, ang ginawa ko, I signed up in one time, dalawang jade in one time. Wow, tita. Ginawa ko yun kasi sabi ko, believe ako sa product. Sinabi ko, mahirap akong maniniwala. So, now that I experienced this, I want Philippines, yung Dumaguete, to be a dealer also. So, dalawang jade ang sinign-upan ko. Nandito, I'm sorry, you might be thinking why my background is this. I stayed here because I want you to see him after my testimony. Gusto kong makita ninyo siya. Kasi November 5, nagkaroon ng cardiac arrest ang asawa ko. He was dead for 25 minutes. Okay, so here he is. Praise God. You see? Naka-incubate siya. And para sa medical, para sa doctors, sa hospital, there is no hope that he will survive. Pinadala ko sa inyo ang summary sa diagnosis niya. Kung basahin nyo, talagang, yes, it's really terminal. Cardiac arrest during admission. Ang hyperkalemia is mataas ang potassium niya. Actually, magtitense ka kung mababasa mo uli dahil imposible eh. Pero nung nasa hospital siya, he was admitted November 5. Then he was discharged in the hospital December 9. Gusto ng ni Dr. Rosenstein, Gregorio Rosenstein, ilagay siya sa hospice facility. Ipinaglaban ko. Sinabi ko, kung ilagay ninyo siya sa hospice, I want him hospice at home. Kung titingnan ninyo ang discharge, they already put in there expired. Dahil he was expected to be gone in a few days. Kasi ang prognosis nila is 7 days lang. So, wala siyang resetang mga gamot. There's no prescription.
walang instruction sa pagkain niya, G-tube siya. Kasi expected na nga nila. Nung dumating ang nurse dito sa bahay, admitting nurse, pinapipili na ako ng funeraria. Pero pinaglaban ko. I started pagdating niya ng 9, actually ang sinabi nila dito 9:38. He had mga 9:38 dumating siya dito sa bahay. I started giving barley every 4 hours round the clock. Nagtiis talaga ako na mabigyan siya ng barley every 4 hours. May G-tube siya, so round the clock din ang kanyang pagkain. Actually, walang instruction, no more food eh. Pero gumawa ako ng paraan, ginamit ko ang Ensure Complete na pagkain niya. So, every 4 hours, nag-administer ako ng barley through G-tube. Hanggang sa oras na ito, he's taking, wala siyang medication kahit isa. Kung makita ninyo ang kanyang diagnosis, respiratory failure, doon pa lang wala ng pag-asa. Hyponatremia is congested heart failure. Cirrhosis of the liver is cancer. Hepatitis cirrhosis type is actually total damage ang kanyang liver. So, lumabas yung liver nung nag-bleeding siya, part ng mga ng liver niya. So, kung titingnan mo, there's no more liver, meron mang naiwang liver pero part of it. So, kaya sinabi shock liver kasi total damage talaga eh. So, kung titingnan nyo, wala na talagang pag-asa pa. He came home December 9, 2021. So last December 8, 1 year na siyang dumating sa bahay, 1 year na rin siyang nagbabarley. Every 4 hours. Kung titingnan ninyo dito sa kabilang picture, that was the day, itong picture niyang ito, that was the day na nandyan ako, na gusto na ng doktor tanggalin ang tube, ang life support niya dahil wala na raw pag-asa. Wala daw brain activities. Kung titingnan ninyo dito, isipatolopathy is no brain activities. So, sinabi ng doktor, it's hopeless. So, gusto na nilang tanggalin ang tube. Pero sinabi ko, hingi ako ng konting oras. When we started praying, hiningi talaga namin ang himala ng Diyos. Bumuka yung kanyang mga mata. So, nung pagbuka niya, ito yung other picture na bumuka ang kanyang mata. So, nung nangyari yan, I have hope. Sinabi ko, makarating lang ng bahay ito, I will start administering barley. So, humanap talaga ako ng paraan na siya ay makapasok, ay makauwi sa bahay, although gusto nilang sa facility because of the tube that he had. Pero sinabi ko, no, I can get all those machine in my own pocket kasi mahirap daw makakuha kaagad if it's through insurance dahil we have to wait for the approval of the insurance. Sinabi ko, wala nang insurance, don't put the insurance in the picture. He must go home with all, magdamag yan. Dumating ang mga equipment sa bahay. So nung dumating siya sa bahay, malaking bagay ang ginawa ng Diyos dahil nagamit ang barley. As I said, I administer barley every 4 hours, round the clock. At salamat sa Panginoon dahil pinakita talaga ng Diyos na ginamit niya ang barley, natural. Dahil after this, unti-unti siyang, eto siya.
na ilipat yung tube, nilagyan na siya ng trach. So he has a trach. Merong ventilator. Then, nung nagbabarley na siya, a month after, tinatanggal na niya yung kanyang ventilation. So, sinabi ko, we don't know if we can win off. Actually, ang oxygen una, tinitingnan namin ang oxygen kung ang oxygen level niya ay kaya na niya na walang oxygen. We thanks God and we thanks sa paggamit ng Diyos sa barley dahil talagang unti-unti na natanggal ang oxygen. So kung makita ninyo siya dito sa other picture, meron man siyang trach pero wala ng oxygen. Oxygen was out. Walang maniwala na mabuhay siyang walang oxygen dahil nga cardiac arrest siya. So, expected na nila na something happened to the brain. Pero, salamat sa Diyos at sa paggamit ng Diyos sa barley. Dahil ayos ang kanyang brain, he can talk, at he can even say hello to everybody that is watching right now. Nandito ako sa tabi dahil okay. Kung titingnan ninyo ang bed sore niya, that's stage 4. Kung makalusot man siya sa expected nilang damage of brain, dito kung wala ang barley, hindi siya makalusot. Kung titingnan ninyo ang bed sore, walang maniwalang ma-healed ito. Wala siyang gamot, kahit isa. Walang antibiotic, kahit isa. Perfectly, it's all barley. So, eto na, now it's already closed. Perfectly. Salamat sa Diyos. Praise God. Dahil ang process of healing was really, the barley was really effective in him. At hindi lang sa kanya, dahil sa ngayon, presently, marami talagang nag-sign up dito sa Amerika. Kahit puti, nag-sign up. If we can invite them to testify also. Eto, tingnan niyo si Rolly. He's already out. At ngayon, he started walking. Bumibitiw na siya na nakatayo. At ang last na nasa kanyang katawan is the G-tube, which is scheduled on March 10 na tatanggalin na dahil kumakain na siya normal. I'm so excited, I'm so excited to testify the works na talagang kitang-kita. Kaya dito, lahat ng kumukumusta sa kanya, pag magpatotoo na ako na walang gamot, barley lang, lahat gustong mag-sign up. Dahil sa grabing manifestation at perfect works of barley sa katawan ni Rolly. Meron pa ba tayong picture na ipapakita? Yes, and this is now the present time. Ito na siya, dito sa gitna, ito na yung kumakain siya sa buffet. Gustong-gusto niya sa buffet kumain. Dito sa ikabila, kumakanta siya. Ito ang, actually, ayaw ng doktor tanggalin yung trach. Kasi sa kaso niya, walang maniwala na continuous ang healing. Pero nung pinakita ko yung kumanta siya dito at narinig ng doktor, kumanta siya. So that means hindi na talaga kailangan ang trach. So,
Walang gamot yan. Barley lang. All the way. Mulang dumating siya sa bahay, it's all barley. Walang iniinom na gamot kahit isa. So, actually, hindi ko nga alam kung ano ang benefit na makuha natin sa barley. Until this week, I check on that. That's the time I check. At nakita ko talaga na malaking magagawa talaga ang barley sa katawan ng tao. Kahit ano pang diferensya. Yung isang downline namin sa Atlanta, glaucoma ang kanyang mata. Size 19. Ngayon wala na siyang glaucoma. So that means lahat ng klaseng sakit ay kinakalaban ng barley. Dito lumakas ang loob ko na ipakilala ang barley sa lahat ng kausap ko. Dahil it is proven, siguro naman sa testimony ito, everybody is convinced kung wala man kayong ganang magbalita ng barley sa mga tao, it's time for you to start testifying also to people that there is chance to survive by using barley. Kasi nakita ko, kaya pag makarinig akong may namatay, sana nakainom siya ng barley. Yun ang paniniwala ko dahil nakita ko sa case ng asawa ko na wala nang pag-asa, pero through the barley that iniinom niya, talagang makikita yung benefits na nakuha niya sa barley. Ang ganda ng pagkagawa nila sa sunod-sunod na. Ito yung last na nakita. So I want you to see him saying hello to everyone. Love, say hello to everyone. So, Hello po, amazing morning. next Wednesday, good morning. Gusto niyang magpatotoong malakas na siya. Malakas ako. Magaling ka na. Magaling na ko nararamdaman. Kahit ano. Wala na Kaya- siyang naramdaman. At kaya lang umagang-umaga hindi pa siya nakabihis. Actually, usually nakabihis na siya ng mga 10 o'clock pa. Mamaya pang 10:00. Babangon na siya pero tapos na ang barley niya. As I said, every 4 hours ang barley niya. Ako rin, perfectly from head to foot. Wala akong gamot, wala akong maintenance na inim. Wala kaming maintenance. My whole family is not taking maintenance. Barley lang ang aming iniinom. Pero usually, pag mayroong nararamdaman, ako lang ang nagre-reseta. I don't know if I'm doing right, but I want you to know na kapag may diferensya ang katawan ng tao, sinasabi ko, take it every 4 hours. So, every 4 hours, ang aking pinaniwalaan, dahil yun ang ginawa ko sa kanya, every 4 hours, round the clock, hanggang nakita ang paggaling niya. Any question? Yes, Nay Tita Lina. Naku, madami po, mentor. Nay mentor, no? Paano po yung di ba po around the clock, mga ilang sachet of barley po yung every 4 hours na pinapainom? Kasi every 4 hours, 24 hours, no? 6 barley ang naiinom niya every day. Every day yon. Yes po. Tapos nasabihan ako ni kasi gusto kong magtanong talaga sa inyo kung pwede kong dublihin isang inom. Ngayon, merong kasong the same sa kanya, si isang client namin yan. We provide care actually. So, ang nangyari, si mama ay nag-cardiac arrest din. Matanda na yon, that's 82 years old. Nag-cardiac arrest siya at nagtanong si doktora, dealer natin siya, nag-sign up siya, Jade. Okay.
Grabe nagtan- naman. Actually, ang ini-introduce ko dito is jade. Wala akong alam dyan sa gold at wala akong alam sa platinum. That's good Puro to jade ang So, akin. So, ang nangyayari nung nag-sign up si Doktora, sinabi ko every 4 hours. Kaya lang, diabetic si mama, yung mother niya. Sinabi niya, Lynn, pwede bang dublihin ko na 2 sachet in one time? Sabi ko, wala namang problema. Binasa ko kung ano yung benefit. Wala namang overdosing. So why not? So ang ginawa niya, dinoble niya ngayon. Sinabi niya, now I see, nag-lower daw ang blood sugar. So sabi ko, based sa akin, kasi normal ang blood sugar ko, nung uminom ako at hinintay ko yung 30 minutes, nagkaroon na ng reaction sa akin, nahihilo ako. Kinuha ko kaagad yung aking blood sugar. Ang baba ng blood sugar ko. So sabi ko, ay hindi pwedeng maghintay ako ng 30 minutes. Kakain ako in 10 minutes. So 10 minutes lang kakain na ako kasi normal ako eh. Kung gagawin kong 30 minutes, bababa na, hintayin kong bababa, baka alam naman natin, nurse tayo, if your blood sugar goes down, it could cause you cardiac arrest. So sabi ko, kakain na ako, So kumakain ako in 10 minutes. Pero yung merong mga diabetic, sinasabihan ko sila, kung diabetic kayo, maghintay kayo ng 30 minutes bago kayo kakain. Ang ginawa ni Doktora, 2 sachet in one time. So nakita niya bumaba ang blood sugar ni mama niya. So nung bumaba, sabi niya, Lynn, effective pag 2 pala. Sabi ko, now ang gagawin ko pag meron din akong isa dito, cancer sa, marami naman sila cancer sa suso, caregiver ko siya. Ngayon, umiiyak siya kay Ethel na sabi niya na, diagnose ako ng cancer sa suso. So sabi niya, magkikemo ako next month. Sabi naman, naku, inutusan niyang makipag-usap sa akin. Nakipag-usap sa akin, sinabi ko, kailangan mong mag-barley ka. Right away. Sabi niya, sige, next week bibili ko. No, right away. Give me your address, I'll bring the barley to you. So, dinalang ko siya. So, kumuha siya ng 10 boxes ng barley. In 1 week kasi, sabi ko, every 4 hours. Uminom ka every 4 hours. After noon, before siya mag-chemo, meron siyang check-up uli. Nung pag-check up niya, sabi niya, Lynn, hindi na raw ako magkikemo. Bakit? Wala na eh. Gumaling na ako. So, yan siya, hindi, actually yung mga caregiver na kumukuha ng tag 10 boxes, 20 boxes, kung pwede lang kukuha silang more than that. Pero every time darating yung produkto ko na 200 boxes, hinahati-hati ko. Sabi ko, huwag kayong sumobra, 10-10 lang para hindi tayo maubusan. Kasi hindi ako papayag na maubusan din akong para sa kanya. Kararating lang last 2 weeks ago. After a week, wala na akong stock. So, salamat na lang, meron akong isa na nag-sign up ng Jade. So, nung dumating yung kanyang produkto, nandito sa akin. So, lahat ng nangangailangan, meron pa rin akong maibibigay. Dahil, meron pang isa, I thought she left already. Francis, halika. She's going to sign up Jade din next week. Ayan mga mentors, nakaka-witness po tayo ng live closing ng deal. Hello po! So, magjo-duty kasi siya sa isang client eh. So, okay. All right. Go ahead. Pero magsa-sign up siya next week. Iniipon na niya, iniiwan na niya ang pera niya sa akin. Binubuo niya ang 4,013 kasi yun yung amount. Baka mayroong Dollars po, ano? buy one, get two. Yeah, dollars kasi kami. Kaya 4,013 sa aming
pera. So ang nangyari, he's already getting ready. Yung isa naman is getting ready. So sabi ko, kaya mo ba, Julia, na ang 4 na jade ko ipasok ko in one time? Hindi yata. Kaya. Kaya, no? Kaya naman. Isabay-sabay ko sila. Okay. Kasi ang karamihan sa kanila is working. Walang time. So nakakuha ako ng idea na sinabi ko, okay, magpa-party ako, barley party. Mag-i-invite ako ng people. I will explain it in one time. Para, kaya nga lang, jade kasi ako. Pag sinabing wala pa akong pera, bubuo pa ako ng pera, pwede naman silang mag-sign up sa gold, di ba? Pwede silang mag-sign. Kaya lang sinabi ko mag-jade ka. So jade talaga ang target ko. Hindi ako Yes. nag-i-introduce dito ng gold. Yes. Nag-i-introduce ako ng jade. So Yes. lahat ng naka-line up sa akin. So I maybe go beyond 4 people na mag-sign up next week. Of course So, naman po sa kasi may testimony. And Oo, para yeah. lang po for information lang po sa mga nanonood po sa atin na Mentor Lina na hindi pa po alam yung Jade. Sa Jade package kasi may makukuha ka diyang buy one take one na barley. Makakakuha ka dyan ng libreng 200 boxes. Buy one Yeah. take one. Ayun. Tapos, may mga din po Ay, naghang po ba ako? Akala ko po na nawala. Ayan. Tapos may mga nagtatanong po kanina. So, yung every 4 hours po natin, 1 sachet, ibig sabihin po 6 barley per day. Tama po, no? Tapos po, may tanong din po ako, Nay Mentor. Yung, syempre, di ba po, tayo muna po yung naging okay po sa barley, tama? Natulungan ng barley. What made you so confident po na talagang ipainom din Sa iba. Opo. Tsaka syempre sa ating major po yung katabi niyo po dyan, talagang nilaban niyo po. Kahit na ganun Kasi po sa kalala kaso, yung kasi kung diagnosis na, titignan ninyo ang kaso niya, talaga, terminal, no hope to survive. Kahit anong medication, walang medication na makakatulong sa kanya talaga. Kahit anong mo sa sitwasyon niya, on that very moment sa code, okay, ang mga doktor lang naman nakakaalam sa code kasi unless the doctor will sit down to you and explain the code. May code na silang nilalagay. Pag ganito kasi may code na ang pasyente, talagang critical yon. Okay, so plus ang kanilang nakikita ang hospital judgment nila is deteriorating. So that means pag ganyan siya ng ganyan. So very slim, zero nga pala, I'm sorry, sabi ng doktor, 0 chance. 0 talaga. So, pero I have hope in God, plus meron nga akong barley, I already signed up in barley. So ang hope ko na lang, madala ko siya sa bahay para mabigyan ko ng barley. Kasi I'll tell you, no doctor knows that I'm giving barley. Kasi they will not accept this. Talagang ipapastop nila yon. Alam mo ang mga tao, talagang ganon. So meron ako dito na umiinom ng barley, na sinabi niya sa doktor, umiinom siya ng herbal na barley. Sabi ng doktor, stop it. It won't help you. So sinabi niya sa akin yon. Sinabi ko sa kanya, Tess, tingnan mo na lang itong testimony ko at tingnan niyo ako. Kasi actually, I go through a lot of cancer. Through faith, I survive. Pero nitong huling cancer na nilalabanan ko sa bones ko, naniniwala akong wala na sa katawan ko. Pero actually, may manifestation. Like, bata pa ako, tingnan ninyo. of Pero course po. actually, pag tumayo na ako, I need help already. Pag tumayo ako. Pero nung minom na ako ng barley, wala na. I get up anytime. At ako nga ang nag-alaga sa kanya, kung titingnan ninyo, although
Nag-hire din talaga ako ng caregiver para buhatin siya ng pag-ilipat-lipat namin siya. Pero it's very effective to us. Ngayon, sa buong pamilya ko at sa buong member ng church, okay, I want to be honest, ako po ang senior pastor ng The Fullness of God. So, sa whole church, inintroduce namin ang barley. And we have people na talagang wala na, pinagaling. Meron lang kasi, yung iba kasi hindi nila kayang inumin ang barley. At merong nagsusuka. Nagsusuka ako nung unang inom ko sa barley. Pero talagang pinigil ko ang sarili ko na hindi ako magsusuka-suka kasi I don't want to embarrass Marie Chris. So, gumaganon ako pero ang ginawa ko, hindi ako humiga. Sa una lang yun. Pero nung katagalan na, wala na, normal na lang, umiinom dire-diretso. So yung para doon sa mga taong hindi kayang uminom ng barley, tingnan na lang nila yung benefit na makuha nila kaysa yung arte ng kanilang katawan. Kasi arte lang yun eh. You know, meron akong sister-in-law na hindi niya kayang inumin ang barley. We supply the barley, sinabi ko, kasi mahal nga naman ang barley, di ba? Sinabi ko, supplyan namin kayo para uminom lang kayo ng barley. You don't need to pay us. Nag-supply kami to, tapos hindi siya gumagaling. Kaya sabi ko, there is something wrong. Hindi ako maniwalang hindi ka gagaling. So nanghingi siya ng patawad na hindi siya iinom. Sabi, hindi ko kaya, baby kasi ang palayaw ko sa family ko. Bi, hindi ko kayang uminom ng barley. Sorry, Bi, hindi ko kaya. Sabi ko, nang choice mo yan. Wala na. Talagang namatay siya. So, actually, natulala ako kasi sabi ko, there was a chance for her to survive. Dahil meron tayong barley, sister-in-law ko pa. Kaya lang, mas matimbang yung arte ng kanilang katawan kaysa mag-isip sa kanilang buhay. So, kalamihan sa hindi umiinom ng barley, kaartihan ng kanilang, I mean, you know, kung maarte sila sa pagkain, maarte ako sa pagkain, but bakit kaya kong uminom ng barley? Okay, so, hindi ko kayang tanggapin na sabihin, hindi ko kayang uminom ng barley. At hindi ako naniniwala kasi kahit yung mga apo ko, iiyak yung ngipin, sakit ng ngipin. Sabi ko, inom ka ng barley. Eh, hindi kaya ng apo ko uminom ng barley. Ako nakatingin, uminom ka ng barley. Inumin mo yan. Talagang umiinom. Pagkatapos, wala na ang sakit. See? So, sinabi ko, tingnan lang natin ang benefit na makuha nyo kaysa pakinggan ninyo yung arte ng inyong katawan. Kasi yung katawan, kaya ninyong disiplinahin yan, makuha lang ninyo ang benefit na ikakabuti sa buhay ninyo. Hindi, ma-extend yung buhay nyo. At saka, di ba, kaya siya nagkaroon ng total damage ng liver? It's because Tylenol dependent ito eh. Konting sakit lang, Tylenol. Konting sakit lang, Tylenol ng Tylenol. Siguro sa isang araw, ilang Tylenol ang iniinom nito. Eh, hindi naman ako nakikialam. Pero nung nakita ko na damage talaga ang liver niya, hindi naman siya umiinom, hindi naman siya hard drinker. Anong cause? So I found out na it comes from Tylenol. So, actually nagpadala ako ng isang karton na Tylenol dyan sa Pilipinas. In case may mga sakit-sakit kayo. Sinabi ko, itapon ninyo yan. Barley na lang. So sa bahay talaga, barley lang. So nung nagkaroon sila ng COVID, silang lahat, buong bahay nagkaroon ng COVID. Sinabi ko, barley lang. Barley every 4 hours. Walang nakakaalam na nag-COVID sila. Ako lang. Tahimik kayo, huwag kayong magsalita. So, barley sila ng barley. Mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata, lahat ng kasama sa bahay nagbabarley. Saglit lang.
3 araw wala ng COVID. Dahil sa nakita ko talaga ang barley, pinapatay niya ang virus, pinapatay niya ang infeksyon, pinapatay niya ang cancer, pinapatay. Kaya lang we cannot use that to advertise. It's because dito sa Amerika talagang tatanggalin nila yung barley dito kung gaganyan kami. Kaya hindi kami sekreto na lang sinabi na ang totoo, pinapatay ng barley ang cancer. So yun ang totoong nangyayari sa kanya. Kasi latest result, wala akong copy kasi hindi pa ako nakakuha ng copy sa latest result ng kanyang blood work. But the doctor had a meeting with me. Sinabi niya sa akin, walang cancer cell. Ang liver enzymes niya is perfect. Ang heart niya is perfect. Ang prostate is perfect. Ang kanyang kidney is perfect. Everything is perfect. Sabi ko, natulala ako kasi knowing the diagnosis from the beginning. Sinabi ko sa kanya, doctor, kasi bago itong doctor niya na primary doctor niya, sabi ko, doctor, you have to get the copy of the result. Sabi niya, do me a favor, get it from the hospital dahil they did not forward it to us. So I got this kahapon. And I did it because of you people na makita ninyo yung result. Now, nung i-admit siya sa hospital, sinabi dito, admitted patient status unresponsive. At paralytic siya. Walang movement ang katawan, walang function ang katawan, walang circulation ang katawan. So paralytic talaga ang result. Isipin ninyo yan yung result niya. Intubated right away in order to complete the oxygen of the body. Okay, so kung titingnan nyo, wala talagang pag-asa. If we will base it on the result and the diagnosis of the doctor, there is no chance to survive. Pero salamat sa Diyos una sa lahat at sa barley na ginamit ng Diyos. At wala akong nakitang produktong very effective maliban sa barley. Kaya sinabi ko, maraming tumatawag sa akin, Lynn, para sa asawa mo, ito, produkto ganito. No. I will not accept anything anymore. No one can beat barley. Walang makakabit sa barley. Kaya yung gustong magbenta sa akin, sinabi sa akin, mag-sit down ka nga sa akin tungkol sa barley. Sabi ko, yes, mag-sit down ako sa'yo. Kasi talagang sa totoo lang, hindi nila ako makukumbinsi. Itingnan naman ninyo yung nangyari sa kanya. Cardiac arrest ito eh. So pag ang tao nagka-cardiac arrest for a few seconds na walang oxygen ang brain, maraming complication yan. Pero he is a living testimony. Yes, Mentor Lina. Grabe, Mens, I just had to say na parang parang record breaker po yata tayo, no? Kasi ang dami po nating viewers, almost 500 na po yung viewers natin online. So, grabe, sabi ko sa inyo mga Mens, isa to sa pinakamatinding testimony talaga na maririnig natin. As in, sobrang grabe talaga. That's true. Sino po yung mga naiyak dyan? Kasi nakita ko po sa comment section, may mga naiyak. Grabe, no? Sobrang blessed ba natin na nasa atin yung barley? Oo naman, sobrang grabe. Yes, Tapos, di ba po, ngayon, mga mentors, after ng video natin dito sa live, ipapanood mo ulit sa mga prospects mo, sa mga kausap mo na, nako, grabe talaga. Sobrang blessed po kami na napakinggan. Ako po, I'm super honored na ako po yung naging host at nakapakinig po firsthand sa inyong testimony kasi delay. So, and ito, Mentor Tita Lina, Nay Lina, any last message po or any you want na gusto pong i-share before po tayo mag-end? Or kung may mga gusto ko pa pong i-share. Ang aking ma-share sa lahat na, lalo na sa mga mentor,
ah, hindi dapat kayo magkaroon ng hesitance to explain the barley to help other people to survive. Kasi nasusulat kasi, actually, isasama ko ang biblical ng konti. Sinabi ng Biblia, the thief cometh not only to steal, to kill, and to destroy. He came to destroy the creation of God. So, part tayo part tayo tayo ang nilalang ng Diyos eh. So, number one talaga sa atin na plano niyang sirain talaga ang lahat ng tao. Pero gumamit talaga ang Diyos ng natural. So, natural ang barley at organic pa. So, dito talaga walang kapareho ito. Walang katumbas ito. So, lahat naman tao may problema eh. 'Di ba? At number one talaga ang health. Ngayon, kung gusto lang ninyong ang encouragement ko kasi sa lahat din na mga tao dito, yes, meron kayong trabaho, meron kayong income. Pero kung magiging smart kayong lahat, importante na meron kayong backup income. Importante 'yon. If you're earning from your job, kailangan mag-isip na kayo ng backup income, na meron kayong backup income to help you in all aspect. Ngayon, ang backup income, kasi wala namang born salesman eh. And nobody can sell a product unless you have experienced the product. So this time, kung wala pa ninyo na-experience ang product, the testimony itself na isang taong hopeless at wala nang pag-asang mabuhay at nabuhay dahil sa paggamit ng barley. Walang gamot ito kahit isa man lang. So, hindi nyo masabing maaring ang gamot ang nagpagaling o ni isang gamot, wala siyang gamot iniinom. Barley lang. Kasi marami na akong nakuhang caregiver sa kanya, lahat sila nakita nilang walang gamot talaga. So, pero marami kasing taong arte ba, yung maarte, at believe na believe sa kanilang paniniwala. Mapalad ang tao na lahat ay binabata. I mean, you see the testimony. Hindi, kasi actually, sa tao kasi, to see is to believe eh. So if that is your standing, may belief na nga eh, may testimony na eh. Kaya gusto ko rin talaga na mahayag itong testimony ito to encourage everyone. Lalo na yung mga hopeless cases. Kasi yung hopeless cases, cancer, kahit ano pa ka-hopeless ka, kasi ito nga eh, nasa tip na talaga siya na wala na talagang pag-asa. Pero may nagawa ang barley. How much more yung mga tao na kaya pa ninyong gumawa, kaya pa ninyong manindigan. No? Believe, wala namang, it's not chemically compounded na masabi ninyong baka allergic ako, baka ganito, baka, maraming baka. People should understand there is hope. And kung umasa tayo sa Panginoon, yes, that's very good. Pero gumagamit ang Diyos kasi hindi naman ang faith ng tao katulad ng inaasahan talagang malaking faith. So, ganyan ang faith mo, di gumamit ka na ng barley para siguradong gagaling ka na, di ba? Yun ang last kong iiwan sa lahat. Yung arte ng katawan, dominate the discipline your flesh, kasi yung kaartehan na yan ang papatay sa inyo. So, wala kaming arte-arte. Minom talaga kami kahit nung una nagsusuka ako dahil nga sa amoy, kasi siyempre aamuyin mo pa, di ba? Kaya sinasabi ko na, if you're a first timer, do not smell it. Itong puti ngang dalawang mag-boyfriend na nag-live in, siya isa sa ating Jade. Okay, nasa Atlanta. Si Jeff Lebo. Nag-sign up yan. Jade. Silang dalawa nagsasalita, Lina, I cannot live without barley anymore.
So, continuous talaga silang magbibenta. Eh ngayon, kung meron akong buyer sa ibang lugar, lalo na sa Savannah, Georgia, Atlanta, Florida, pinapasa ko na sa kanila. Sabi ko, call Jeff, get the barley from Jeff. Okay, so, tatawag ko lang, Jeff, someone will get barley from you, blah, blah, blah. They will pay it through Zelle. So, natutulungan sila. Lahat naman tinutulungan kong, lahat ng nag-sign up, tinutulungan ko. Kayang-kaya, isang salita lang, isang testimony lang, i-convince. Magpatotoo lang ako, sasabihin na ng tao, saan kami kukuha ng barley? See, so, lahat ng nakikinig ngayon, I know that nasa inyong isip, paano bang gagawin ko na magkaroon din ako ng business and income? Number one talaga is health. Eh, alangan naman magbenta kayo ng gamot. Walang kasiguruhan doon. That's chemically compounded. So, ito, barley, and besides that, kung jade kayo, kung pipirma kayo sa jade, meron kayong extra 200 boxes. So, sa 200 boxes lang, business. Kasi may extra. Kaya lang, you have to sacrifice the jade. Hindi na ako nag-introduce ng iba. Jade lang ini-introduce ko eh. So, ito ang maiwan ko sa inyo. If you want to have a business, join Barley. I am worldwide. Yes. Tapos walang ibang package kundi Jade lang po yung option. Jade lang. So, Jade lang ako. yes. Kasi merong extra kasi. Merong, Yes, Tita, I mean, of course. kuha ka na ng gold. Pang consumption lang naman. Pero Tama. kung gusto mong mag-business, get Jade. Kasi merong kita mo na yon. Yes. Palakpakan naman natin mga mentors. Grabe. Oh, Tita, hindi tayo mababa ng 500 viewers. Sobrang galing po, ano. Eh, no, so, ang takeaway ko po, wag po tayong maging maarte. Pero po, ano naman po yan eh, syempre depende po sa panglasa ng mga tao. Ako po, nung first time ko po uminom ng barley, wala po siyang lasa talaga. Bland lang siya. Eh, hindi iba naman kung mahilig ka sa matcha. At saka for me po yung barley natin, wala pong amoy. Tsaka yung iba nababanguhan pa. So, syempre, at least kung hindi naman gagaling po, no? Makakatulong. Yan, that's the perfect Ang term. nakita ko talaga eh, gumaling ito eh. Wala namang gamot ito. Kaya yun Oo nga talaga. po ang eh. word Oo nga ko. po, tita I'm eh. using the word, you will be healed regardless. Yes, Itong amen. cancer sa mattress cervical cancer na si Tess, actually Opo. nililibre namin siya kasi byuda na siya, wala siyang trabaho. So, nililibre namin siya ng barley. Ngayon sinabi daw ng doktor, may taning na siya eh. Oh, 1 year. No, 1 year na lang talaga ang po. buhay niya. Sabi niya, 1 year na lang ninyo akong kasama. No, Tess. No. Ilibre kita ng barley, mabuhay ka lang. So, Yes. okay. Naka-experience, tapos na yung chemo niya, hindi siya gumaling. Sabi niya, susubukan nila ako ng chemo na mataas na. Schedule siya doon para study nila, sa ano. Sinabi ko, Tess, huwag kang pumayag. Mag-barley ka lang. Ngayong nagbabarley siya, kasi walang ganang kumain yan. Parang pakunti-kunti. Alam mo, pag may cancer ang tao, walang ganang kumain. Yes, yes. So, subo lang ng konti. Subo. Pero nililibre namin sila ng barley. 2 kaming nagbibigay ng barley. Okay, itong isang nagtagabigay sa kanya, Jade din yan. Magpipirma na ng Jade yan. Nag-iipon lang ng sweldo niya. So, actually, kasi sabi, ano bang maliit na package diyan? Ano ka ba? Consumption ka lang o gusto mong mag-business? Gusto kong mag-business. Jade ka. Jade ka, strictly Jade. Eto ngayon, tagabili siya sa akin. Every week, 10 boxes yan. Every week. So, $25 kasi ang barley dito. So, bibigay niya yung 3 box doon. Ako naman, nagbibigay din ako. So, inom siya ng inom. Nung the other day, 3 days ago, nandito sila.
kumain kayo, kumain kayo. Kita ko siya, ang lakas kumain. At Ate Lina, sorry po, ang sarap-sarap kasi ganyan. Wala ka ng cancer. Sabi niya, sa tingin ko nga ata kasi ibang pakiramdam ko talaga at saka ang sarap-sarap kong kumain. Samantalang noon patuldok-tuldok lang ang tagal pang maubos yung sinubo niya. Pero ngayon talagang ang sarap niyang kumain. Kaya sabi ko, Tess, wala ka ng cancer. Sabi niya, sa tingin ko nga kasi gumanda talaga ang pakiramdam ko. Wala na akong nararamdaman. Yung isa naman, cancer sa rectal. Okay? So masakit iupo. Kaya lang nagpa-chemo siya. I'll tell you, sa totoo lang, tumawag sa akin kasi gusto ko pang umorder pero nagpa-chemo ako at saka nagpa-radiation ako. Hindi ko in-entertain. Hindi ko siya in-entertain. Sabi, hindi ako in-entertain ni Ate Lina, hindi ako binigyan. Hindi kita bibigyan. Nag-chemo ka na. Chemo ka na lang. Diyan ka na lang. Baka mabuhay ka pa dyan. Talagang ganun ako magsalita. Kasi, I mean, kulang pa ba ang testimony na ang buhay, kayang i-extend ang buhay niyo dahil sa barley? Nagpa-chemo siya, so hindi ko na binigyan. Umorder ng 10 boxes, wala na, hindi ko na binigyan. See? Ganun ako. Kasi kung gusto mong sa barley, barley ka. Kung gusto mong sa doktor, sige, doktor ka muna. Ayoko, di kita bibigyan. Kasi magkukontra. Ayoko yung maano yung aking produkto. So talagang hindi ako nagbibigay. Tumawag sa akin, Ate Lina, order ako uli ng kumusta ka na? Eto ngayon, nagkukimo ako. Nagkikimo ka, hindi kita bibigyan. Ibigay ko sa iba. Hindi ako nagbibigay sa mga taong nagkikimo. Opo, ayan. Ano Okay. naman, pwedeng para po sa iba, pwedeng isabay naman nila. So, meron din po kasi akong na-refer sa business before, during, and after. Sabay lang. Pero by the grace of God po, cancer-free na din po siya. Kung So, wala ng chemo, unahin mo yung chemo mo. Pagkatapos bumalik ka sa akin, pag wala ka ng chemo, hindi ka na, para subukin mo naman ang barley. Mm. So ang question, si Tess kasi nag-chemo yan eh. Nung unang sinabi ko sa kanya, hindi talaga siya, hindi ko binigyan ng barley talaga. Nung ngayon, sabi tapos na ang chemo ko, may cancer pa rin ako. Subukan mo na ngayon ang barley. Huwag ka nang mag-chemo dahil hindi kita bibigyan kung mag-chemo ka. So ngayon, hindi. Walang chemo na siya. Magaling na. galing po, Ganun po pala yung Oo. technique, no, tita? Kasi hindi pwedeng isabay dahil hindi ma-identify kung sino ang Mm. nagpapagaling. Mm. Masisira yung product ko. Ayokong masira yung product ko. Mm. So Oh, hindi that's ako nice. nagbibigay. Opo. Okay lang po, kasi baka po iba na nagba-barley habang nagkikimo. Okay lang po yan, tuloy niyo lang. Siyempre may kanya-kanyang preference naman po. Opo. Iba Kanya-kanya lang yung naman. aking belief kasi sorry sa mga Yes. nagkikimo at nagbabarley. Opo, madami, tita. Oo. Oh, Pero tuloy I niyo lang po yan, review. ha, mga mensa, yung mga nagtitake ng barley, wala pong problema. Isabay niyo. Pampalakas po yun ng immune system. Kasi yung mismong barley queen po natin, nagdi-drink ng barley, kasabay po dun sa pagkikimo. Tama? Ayan. And, Si Maritoni. yes Hindi po. kasi ganito yun. Ang barley kasi pinapatay yung immune eh. Pinapatay yung immune. Dama yung ating barley. Kaya lang si Maritoni during those Ang times. chemo po, opo, pinapatay. Yun ang, kaya yun ang, Opo. I'm sorry sa mga nagkikimo Okay na lang yan. umiinom ng barley. Opo. I'm sorry sa inyo, no? Pero Yes. I'll tell you, paglabas niya sa ospital, kahapon lang kami pumunta sa ospital para schedule ngang tanggalin yung G-tube. Sabi ng doktor, what did the doctor say in your last visit? Sabi ko, wala kaming visit. Wala kaming doktor for all those months. For 1 year and 2 months. Meron na akong kinuhang ibang doktor na primary doctor. Walang alam sa kanyang kondisyon. Wala talaga. Sabi niya, what is the diagnosis? Blah, blah, blah. Sabi, chinek uli yung gusto kong i-check nila and I want to see what is your diagnosis to him. So, ang nangyari, wala perfect, lahat ng perfect, wala siyang sakit. Nagpapalakas lang.
So ngayon, nakita ko yung result. Ito kasing ano, is a palopathy, is palopathy. Ano, mahirap mag-pronounce ito, no? Sa brain kasi ito. So, pero he's perfect. Magsalita siya in senses. Naglalaro ako ng word para ma-exercise din ang brain ko. Tinutulungan niya ako ng word at perfect yung word niya. See? So sabi ko, itong diagnosis na to, hindi to totoo. Amaring totoo ito, na-intercept lang ng Barley. Yes po, Barley. With prayers, no, tita? Oh yeah, yeah. So, Kasi ma'am, talaga namang, yes po. sabi ko nga kay Joya kanina, kasi sabi, Nay, maaga pa, matulog ka pa. Sabi ko, malapit na sa prayer time ko. 4 o'clock kasi prayer time ko. 4 a.m. So I po. pray for this kasi sabi ko, Lord, merong outline. Kaya lang, kahit anong gagawin ko, I cannot follow the outline. It will just flow like a river. Talagang dire-diretso lang yung testimony. Totoo naman Oo nga talaga. po eh. Oh, tita, Totoo. ano talagang, ano, kumbaga itong testimonial na to is siksik, liglig, ato maapaw, literal po ano. So, Yeah. ang dami po nating nakuha na testimonies and add ko lang po na para po sa mga if you think na yung barley natin mahal, mas mahal po magkasakit, mas mahal po ma-ospital. So, mas okay na po Exactly. mag-barley kesa po gumastos ng milyon. Mura po yung barley natin, mga mentors, ano, tsaka po yung mga bibili pa lang ng barley po natin. Diba? Yeah. Kung Ang makakasave first, life. I'm sorry, Yes, I tita. interrupted Go you. po. Ang first comment kasi, ang mahal. Sabi ko, ito naman ang counter, ano ko, ganyan ba kamura ang buhay mo? Di ba mahal din ang buhay mo? Yes. So, kung namamahalan ka nito, subukan mo muna para makita mo how valuable is your life is. yes. So, ang iba talaga, totoo lang, na consumer, kasi halos lahat naman panay ang tanong, nandyan na ba yung product, tita? Nandyan na ba ate? Nandyan na ba yung product? Nay, kasi iba-iba ang pangalan. Opo. Nay, andyan na ba yung product? Yan. So, pag dumarating yung product ko, sinasabi ko lang, dumating ng product ko. Tapos sabi, ay 10 akin, ay 20 akin. You know, so hindi pa na-pack yung produkto ko, sold na. Wow. Galing po, ano. Yan. So, ano na lang po, siguro, mentor, tita, to end our, our testimonial Thursday, picture na lang po tayo. Bale, tayo po munang dalawa. Yan, sige po. O, mga mentor sa'yo, mag-screenshot. Okay po, we have 5 seconds. So, tita, B-sign po tayo.